طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد. Nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tao at ang katawan natin mga kapatid, tayo ay binigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng sari-saring kabutihan. Sari-saring kabutihan ang mayroon tayo dito sa ating mga katawan na kung saan marapat sa isang Muslim na kanyang pagnilay-nilayin kung ano ang mayroon siya. Katulad ng sinabi ni Allah sa Banal Quran, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." At sa inyong mga sarili, sa akin, sa iyo, sa ating lahat mga kapatid, bakit hindi tayo magnilay-nilay? Hindi ba tayo nagninilay-nilay? Ito ay tanong sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano yung halimbawa nito? Ilarawan po natin mga kapatid, kakain ka ng isang bagay na matigas o kaya makunat. Pagkatapos yung bagay na yan, ah, kapag pumasok yung kinain mo dito sa lalamunan mo, kumbaga meron ka pang ano doon, meron ka pang nararamdaman. Meron ka pang pake kung ano yung nasa loob ng ano mo, nasa loob ng lalamunan. Pero pag nasa tiyan mo na, khalaas, wala nang ano, wala nang ano, wala kang ng pakialam. Kumbaga, ang mahalaga nasa tiyan na. Hindi mo alam kung anong nangyayari. Ito ay biyaya sa inyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos yung pagkain kapag nasa labi mo o nasa dila mo, nalalasahan mo siya, 'di ba? At kapag nasa lalamunan mo, ganoon din. Meron ka pang pake, nararamdaman pa 'yan. At kapag nasa nasa tiyan mo na, ang kinain mo, anumang lasa, wala ka ng pakialam. Masarap, mapait, o maasim siya, walang lasa, nasa tiyan na, khalaas, hindi mo na alam kung ano yung nangyayari, kung ano ang nangyayari sa mundo ng iyong tiyan. Ano po? Sa madaling salita mga kapatid, sa ating mga sarili, marami pong mga bagay-bagay na dapat tayo ay magnilay-nilay. Ang halimbawa rin nito mga kapatid, kabilang sa mga halimbawa, ah, yung babae na nanganak ng yung babae na nanganak ng yung cesarean, sabihin natin cesarean yung babae, ano po? Yung cesarean na babae mga kapatid, tapos yung, puwede ba 'to na nalabas na yung bata, ngunit hindi pa napuputol yung pusod, puwede ba itong ibalik sa tiyan? O biglang may darating, sasabihin ng doktor, ibalik natin sa tiyan yung bata. Tapos, magme-meeting pa sila kung ano-ano pag-iisipin, kung ano-ano pa yung pagkaplanuhan ng mga doktor. Maaari ba itong mangyari after na hiwa yung tiyan ng babae, ta's ibabalik yung bata ron? Siguradong hindi na, kasi ibang ano na 'to, ibang mundo na, nakalabas na siya. Yung mga ganitong kalagayan mga kapatid, at marami pang halimbawa niyan sa ating katawan, ano po, sa ating isipan, sa ating paningin, yung kakayanan na katawan na mayroon tayo, ang dapat sa isang tao is siya ay magnilay-nilay, ano po, magnilay-nilay siya. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa ating katawan, ang sabi niya, sa hadith na ito, "Ala inna fil jasadi mudghah." Hindi ba sa ating katawan ay mayroong isang mudghah. Ang mudghah, ito po ay katawan, laman, ah, laman siya na namumuo na na hindi naman siya kalakihan. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba sa parte ng ating mga katawan ay mayroong mudghah? At yung mudghah na ito mga kapatid, parte ng laman, 'no, maliit na laman na kung saan kanyang sinabi, "Idha saluhat," kapag naayos yung mudghah na 'yan, ay maayos yung buong katawan, yung namumuong laman. At kapag masira naman 'yan, masisira ang buong katawan. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tinutukoy niya rito, ito ang puso natin. Ang hadith ay naiulat ni Bukhari at ni Muslim. Mga kapatid, sa banal na Quran, para sa kaalaman po natin, maraming beses nabanggit ang puso ng isang tao. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Sila na mga nagsisampalataya kay Allah, naniwala kay Allah, hindi ba sa pag-aalala kay Allah napapanatag ang mga puso. So ang puso na napapanatag sa pag-aalala kay Allah. Ano po? Yung puso na mutmain, yung napapanatag kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, ang sabi ni Allah, "Man khashiya ar-Rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib." Yung tao na natatakot kay Allah sa mga bagay na lingid. Ang ibig sabihin nito,
Natatakot ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil iniisip mo na may paraiso at gusto makapasok rito, kaya mo iniwasan yung mga pinagbabawal niya, at gumagawa ka ng kabutihan, at ikaw rin ay lumalayo sa mga haram, sa mga bagay na kaduda-duda dahil takot ka makapasok sa paraiso. So yung qalb al-munib, yung qalb al-wajal, ito naman yung sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tunay na silang mga sumasampalataya kay Allah kapag nababanggit ang ngalan ni Allah, yung kadakilaan ni Allah, yung kanyang pagka-Diyos. Wajilat qulubuhum, natatakot ang kanilang mga puso. At kabilang rin sa mga puso na nabanggit, al-qalb as-salim, illa man atallaha biqalbin salim. Maliban na lamang sa tao na biniyayaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, binigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng may puso na malinis, yung ligtas sa anumang sakit, ligtas sa shirk, walang shirk sa kanyang puso, walang pagmamataas, walang pagmamalaki, walang pakitang tao, at marami pang mga katangian na puso ng tao na nabanggit dito, tulad ng mahabagin, yung maawain, ang al-qalbu layyin, ano po, al-qalb al-layyin, al-qalb ar-rahuf, yung maawain, at yung panatag, yung puso na matapang. Ngunit mga kapatid, isa-summarize natin yung ang lahat ng ito sa tatlong uri ng puso. Sa tatlong uri ng puso, at inshallah subhanahu wa ta'ala tayo ay makapulot ng aral dito. Dahil kung babanggitin mo yung mga katangian ng puso, ano po, yung may puso na mapagmataas, puso na may sakit, yung puso ng mga hipokrito, yung puso ng mga nagpapakitang tao, kunwari Muslim pero hindi naman Muslim, kunwari may takot kay Allah pero wala naman takot kay Allah. Ano po, nabanggit ito lahat sa banal na Quran, yung puso na naliligaw, yung lumilihis na landas, yung puso na makasalanan, yung puso na matigas, yung puso na pabaya. Ngunit isa-summarize natin ito inshallah subhanahu wa ta'ala sa tatlo para mas madali nating maunawaan at hindi tayo mahirapan. Una, ang unang babanggitin natin na uri ng puso, al-qalb as-salim, yung puso na malinis, no? Pangalawa, qalbul marid, ano po, yung puso na may sakit. Yung puso na may sakit. Pangatlo, al-qalb al-mayyit, yung puso naman na patay. Tayyib. Ang una rito mga kapatid, yung puso na na salim, at ito yung napakahalaga at binigyan ng halaga ng Islam, binigyang diin ng ating pananampalataya. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Banal na Quran, yawma tubalas sarair. Kapatid, bro, sister, mag-ingat po kayo sa talata na ito. Mag-ingat tayo. Yawma tubalas sarair. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa araw na kung saan tubalas sarair, ihahayag ang mga tinatago. Ihahayag kung ano ang mga nakatago sa atin. San? Tinatago ng ating katawan o tinatago ng ating mga puso? Ang tinutukoy rito mga kapatid, ang tinatago ng ating mga puso. Sa kabilang buhay, ihahayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga taong totoo, yung mga taong tapat na nagmamahal sa Kanya. Nakakatakot ito mga kapatid, yung talata na ito. Yawma tubalas sarair. Ihahayag ni Allah yung tinatago ng ating mga puso. Totoo ba na minamahal mo si Allah? Totoo ba na minamahal mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ihahayag ito sa kabilang buhay. At hindi ang tinutukoy nito mga kapatid ang gawain ng ating mga katawan. Bakit? Kasi kung ang tinutukoy dito, ang ihahayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung tinutukoy rito, yung hayag yung ginagawa ng ating mga katawan, lanajahal munafiqun. Maliligtas na ang mga hipokrito. Paano mga hipokrito mga kapatid? Ang mga hipokrito kaya sila maliligtas dahil ang mga munafiq, yung nagpapakitang tao, nagsasala sa masjid. Nag-iiyakan pa sila sa araw ng Ramadan, sa araw ng Arafah. Nakikigaya sila sa mga sumasampalataya. Ngunit ang layunin nila para sirain ang Islam, para pabagsakin ng Islam, at yung mga nagbebenta ng kanilang mga kapwa, binibenta nila ito. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, para lamang makulong ang kanyang kapatid o mapahiya ang kanyang kapatid, yung mga hipokrito na mga kapatid, magtatagumpay sila sa kabilang buhay. Kaya ang binigyang halaga ng Islam ay ang ating mga puso.
Sa hadith na sinabi natin kanina, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ida saluhat," kapag naging maayos yung bagay na ito, ang ating mga puso, maayos ang ating mga katawan. Maayos ang ating mga katawan. Ang tao malinis ang kanyang puso, makikita mo siya nagsasala ng 5 beses isang araw, mabuti siya magsalita, mabuti ang kanyang mga sinasabi, walang paninirang puri, walang panlilibak, walang pagsisinungaling, walang pamamahiyan ng kapwa. Ito yung tao may takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat naging maayos ang kanyang puso eh. Pero yung taong may sakit at inshallah Subhanahu wa Ta'ala pag-usapan natin ito mamaya kung ano-ano ang kanyang sinasabi. Ang kanyang sinasabi taliwas sa kanyang gawa. Alam po niyo 'yan? Ang kanyang sinasabi ay taliwas sa kanyang gawa. At sa Pilipinas, marami sa atin ito. Yung mga tao na sa araw ng eleksyon, kilala yung mga mahihirap, kilala yung kanyang bayan, pero kapag nakuha na ang pwesto, nakakalimot na. Hindi po ba? Mga kapatid sa Islam, ang puso na malinis, ito ang binigyang diin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran na marapat pahalagahan ng isang Muslim. Tulad ng kanyang sinabi sa banal na Quran, "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Sa kabilang buhay, walang pakinabang ang mahal. Kahit gaano kayaman dito sa mundo, kahit gaano ka kayaman, alalahanin mo kapatid na Muslim, alalahanin mo ito at intindihin mong maigi. Kahit gaano ka kayaman dito, sa kabilang buhay, walang pakinabang ang yaman mo. May posisyon ka sa mundo, may posisyon ka rito, sabihin natin, hari ka, may susunod sa pwesto mo. Supervisor ka, director ka, mudir ka, negosyante ka, kapag namatay ka na, may papalit sa negosyo mo o kaya sa pwesto mo. Tanda mo yan. May papalit sa'yo. Mahal mo yung asawa mo, wapo yung asawa mo, maganda yung asawa mo, mayaman yung asawa mo. Kapag namatay ka, marami ng pipila dyan. Maraming pipila dyan at papakasalan sila. Kahit gaano mo kamahal ang iyong mga anak, kahit gaano mo sila kamahal, iiyak lang din sila sa iyo. Ang kamag-anak mo, sa loob ng inyong bahay, malulungkot yan sila 1 linggo, 2 linggo. Naalala ka nila. Naalala ka nila. Iiyak yan sila. Sabihin natin, 1 taon sila nagdadalamhati sa iyo. Dala-dala nila yung lungkot kapag naalala ka nila. Ang iyong mga kaibigan, ganun din. Malungkot sila, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, rahimahullah. Yan, yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo, yung mga kapitbahay mo, yung mga nakapaligid sa iyo. Pero, pagkalipas ng ilang taon, khalas, kwento ka na lamang. Kwento ka na lamang, wala ka na. Ang madadala mo lamang sa kabilang buhay, ang iyong malinis na puso na may kasama ng mga mabubuting gawa. Ito ang realidad, mga kapatid. Ito ang realidad. Ang tunay na buhay sa kabilang buhay, yung dala mo, yung daladala mo ang iyong malinis na puso at sinabayan ito ng takot kay Allah. Isinagawa mo ang kanyang mga obligasyon, ang mga inutos sa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, naging mabuting Muslim ka, sumunod sa Quran ni Propeta Muhammad, sumunod sa hadith, sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Plus, inshallah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw ay magtatagumpay sa kabilang buhay. Ito yung katotohanan eh. Nagpakaya. Ilang taong ang OFW, nagpakahirap ka para pag-aralin yung mga anak mo, para mapakain sila ng magandang pagkain, mabigyan ng magandang buhay ang asawa mo. Pero kapag namatay ka, tandaan mo, lahat ng yaman na iyong naipon o lahat ng pagod mo mawawala ang saysayan. Sa kabilang buhay, yawma la yanfa'u malun. Mal. Hindi lang pera, posisyon, katungkulan, ari-arian, lahat ng uri ng yaman, yung asyenda mo, kilalang tao ka, popular ka, marami kang followers, meron kang 1 million, 2 million, sabihin natin, million followers sa kabilang buhay, dito sa mundo. Marami kang followers sa mundo, ngunit sa kabilang buhay, mag-isa ka lamang tatanungin. Mag-isa ka lamang lilitisin. Mag-isa ka lamang sa iyong libingan. Maliban na lamang, daladala mo ang iyong malinis na puso. Daladala mo ang iyong mabubuting gawa. Ito yung totoo mga kapatid. Ito yung realidad. Bakit ka magpapa-apekto sa sinasabi ng tao? Masya Allah, si brother ganito, si ustad ganito. Masya Allah, dami niya nagawa. Huwag na huwag kang magpapa-apekto sa salita ng tao. Mabuti man o masama ang sinasabi ng mga tao, huwag na huwag kang magpapa-apekto. Dahil ang katotohanan, ikaw ang nakakakilala sa iyong sarili. Balil insan wa ala nafsi basira. Ang sabi ni Allah, ang tao ang siyang nakakakilala sa kanyang sarili. Ikaw ang higit na nakakilala sa iyong sarili. Bakit mo bibigyan ng pansin ng mga tao? Kapag pinupuri ka nila, masaya ka. Kapag nagsasalita sila ng hindi maganda sa iyo, malungkot ka. Hindi. Dapat hindi binibigyan ng pansin yun. Papugay o paninira,
Akhlas, tahimik ka. Dahil ang hangad mo, ang malugod sa si Allah. Ang hangad mo, ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hangad mo, ang kaawaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hangad mo, ang iangat, ang iyong antas ni Allah dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay. Ang salita ng tao, mga kapatid, ano yan? Matamis pa sa asukal yan, matamis pa sa honey. Maaaring pinupuri ka nila, pero puro kasinungalingan ang lahat. Kaya bakit mo sila pinapansin? Di ba? Ang tapagin mo, ang puso mo. Paano magiging malinis ang puso mo? Yan ang bigyan mo ng pansin. Dahil sa kabilang buhay, ang papugay ng tao, ang paninira ng tao, walang saysay sa kabilang buhay yan eh. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Sa kabilang buhay, walang saysay ang mga kayamanan at ang ating mga anak. Inalagaan mo yung mga anak kong babae. Babae yan sila. Pinag-hijab mo, pinoteksyonan mo. Pero sa kabilang buhay, kanya-kanya tayo. Maliban na lamang kapag yung mga anak natin, ang ating mga anak, ang ating mga asawa ay parehas sumasampalataya kay Allah, sasabihin sa atin ni Allah sa kabilang buhay, udkhulul jannah. Pumasok kayo sa paraiso. Ikaw, kasama ang asawa mo, kasama ang mga anak mo, ang mga kapatid mo, na naniwala kay Allah, sumampalataya kay Allah, sumunod sa Kanya, na alinsunod sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kabilang buhay, inshallah, magkasama-sama tayo. Pero tandaan natin, mag-isa tayong tatanungin. Mag-isa tayong ililibing sa madilim na libingan. Kaya ang utapagin natin, ang ating bigyan ng pansin ay ang ating mga puso. Ito lamang yung magtatagumpay sa kabilang buhay. Ang sabi ni Allah, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Sa kabilang buhay, walang saysay ang kayamanan, walang saysay ang mga anak, maliban na lamang sa tao na binigyan ni Allah ng malinis na puso. At yung tao na malinis na puso, malayo sa mga sakit, malayo sa pagkatambal, malayo sa mga bid'a, malayo sa mga shirk, sa pagmamataas, sa pagmamalaki, sa pakitang tao, sa inggit, sila yung mga magtatagumpay sa kabilang buhay. Ito po ang unang uri ng puso. Ang pangalawang uri ng puso, mga kapatid, ito yung puso na may sakit. Dapat nating ayusin ito. Yung taong may sakit, mga kapatid, nakakatakot siya. Bakit? Kasi minsan may takot kay Allah, minsan wala. Minsan, tapat ang kanyang pananampalataya, minsan hindi. Depende ito sa pakikipaglaban niya, sa pakikibaka niya sa kanyang sarili. At ito po yung pinaka nakakatakot eh. Bakit? Dahil kapag madatnan ka ng kamatayan na yung tao na yon ay puro pakitang tao pala, dumating sa punto na namatay siya at yung ginagawa niyang pagdarasal, pakitang tao, para purihin siya, para pugayin, para iangat, o kaya para sa pera, para sa mundo, nakakatakot. May sandali naman, umiiyak siya, nagtatahajjud, nagsasala, nagpa-fasting, nagbabasa ng Quran. So ang puso niya may sakit eh. Alam mo yun, taas baba, na ang dapat ay ayusin. At ang mapapayo natin sa taong ganito, manatiling makibaka kay Allah, humingi ng tulong kay Allah, kapatid, humingi ka ng tulong sa Kanya at huwag kang mawala ng pag-asa kay Allah. Dahil ang mga ustad, ang mga sheikh, ang mga kaibigan, hindi sila naggagabay. Daan lamang sila kung maaring turuan kanila. Gabayan kanila, daan lamang sila. Ang tunay na gabay ay ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mayroon dalawang uri ng gabay. Yung gabay mula kay Allah, pangalawa yung gabay mula sa tao. Ano po? Maaring gabayan mo ang isang tao, ngunit ayaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil may tinatago siyang kasalanan. May mga sakit ang kanyang puso. Maraming dumi ang kanyang puso na hindi nakikita ng iba. At alam niya sa kanyang sarili kung ano yung ginagawa niya. At ito yung nakatakot. Yung puso na may sakit. Na dapat linisin at ayusin ng isang tao kung paano niya matatanggal ang lahat ng uri ng sakit sa kanyang puso. Sapagkat may sakit ang kanyang puso. Nagsasala siya minsan hindi. Sasala, minsan late. Alam niyo yun? Dahil saan, mga kapatid? Dahil sa pakitang tao. Dahil sa mundo. Mas nangibabaw sa kanyang pagmamahal sa mundo kaysa kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isang tao, dapat niyang kalabanin ang kanyang sarili, dapat siya makibaka kay Allah upang malayo siya sa ganitong uri ng katangian, yung taglay niya yung puso na may sakit. Maaaring nag-aaral siya sa Islam, maaaring nakikinig siya ng mga lectures, maaaring nagdadaawa siya, ngunit ang layunin niya para sa mundo, para sa pera, para sa salapi. Meron siyang tinatago na masama na ang tanging nakakaalam, unang-una si Allah at ang kanyang sarili mismo. At tandaan natin, kapag hindi natin ililigtas ang ating mga sarili, hindi natin babaguhin ang ating mga sarili, hindi tayo babaguhin ni Allah. Tulad ng sinabi sa Banal na Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hindi babaguhin ni Allah ang isang nasyon
hangga't hindi nila naising baguhin ang kanilang sarili. Hangga't hindi nila babaguhin ang kanilang sarili. Ang unang pagbabago ay sa iyo. Sapagkat tayong mga tao, binigyan tayo ni Allah ng ikhtiyar. Kumbaga, meron tayong katangian na sumunod o sumuway. Sumunod o sumuway. Maging mabuti o maging masama. Ito yung katangian natin. Na dapat ay kalabanin ng isang tao ang kanyang nafs, yung sarili na makasalanan. So ito po yung pangalawang uri ng puso, yung puso na makasalanan. At ang pangatlo naman, mga kapatid, al-qalbul mayit. Ito yung patay na puso. Hindi yung literal na patay, ano po? Ang sinabi na patay rito is yung hindi inaalala si Allah, hindi nagdidikir kay Allah. Kapag paalalahanan mo siya, napakatigas ng puso. Qalbun qasi. Yung marami siyang pinapatay na. Yung iyadan billah, ano po, ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa magandang katangian. May mga tao na pinapatay yung bata, matanda, tapos hindi nakakaramdam ng konting awa. Ito na yung patay na puso. Yung tao na binabanggit na yung mga talata ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi nakakaramdam ng konting takot. Hindi nakakaramdam ng konting takot. Yung tao na napaalalahanan mo, tapos nakakaramdam ng takot at mamaya-maya mawawala, ito yung tao na may sakit. Pero yung tao na patay na ang kanyang puso, wala talaga. Kahit konti walang nararamdaman. At ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong katangian. Yung patay na puso. Walang sala, walang pag-aayuno, walang fasting. Puro kasalanan. Kasalanan na malaki, shirk, mga bid'a, lahat na ng kasalanan. Patay ng kanyang puso. At ito yung nakakatakot, mga kapatid. Yung kapag namatay na ang puso ng tao, is wala nang pakinabang sa kanya yung Quran. Wala nang pakinabang sa kanya yung mga hadith, yung mga payo, mga paalala. Nakakatakot, mga kapatid. At yung lunas dito, unang-una, humingi ng tulong kay Allah at magdua palagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, magbasa ng Quran. Dahil yung Quran, shifa. Ito ay lunas sa lahat ng uri ng sakit. Lunas sa shirk, lunas sa pagiging matigas na puso, lunas sa mga bid'a, sa inggit, sa pagmamataas, yung sa paninirang puri, sa pagkamangha sa sarili. Ang Quran, lunas siya. Dapat siyang lumapit sa Quran. At basahin niya yung mga kwento ng mga sahaba, yung mga kwento ng mga naunang propeta, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga naunang tao, at kumuha siya ng aral dito. At gayon din, lagi niyang isipin na ang impyerno ay nandyan at ang paraiso ay nandyan. At alalahanin niya rin na sa kanyang pagiging matigas, kapag matigas ang kanyang puso at siya'y namatay, siya ay mapapabilang sa mga ashabun na. Ito yung katotohanan sa impyerno na po. At dapat iwasan niya yung mga masamang kaibigan na laging bumubulong sa kanya na gumawa ng kasalanan. Nakakatakot, mga kapatid, yung ang tao datna ng kamatayan at matigas ang kanyang puso. Hindi nakakaramdam. Ang sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kafa bil mauti wa'idan. Sapat na ang kamatayan bilang isang aral. Kapag ang tao nakakita ng kamatayan, natatakot siya. Baka siya susunod dito. Takot siya. Nangangamba siya. Ano yung maging kalagayan niya kapag siya mamatay? 'Di ba? Pero yung taong patay na yung taong patay ang puso, araw-araw siya nakakita ng patay, wala siyang nararamdaman. May nababalitaan siya, wala. Kasi matigas ang kanyang puso. Ipagduan natin sa kay Allah subhanahu wa ta'ala yung mga ganitong tao na gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao na may mga ganitong katangian. So hanggang dito na lamang, mga kapatid sa Islam, nawa tayo po ay nakapulot ng aral sa maikling sandali at jazakallahu khairan sa mga taong nag-organize ng mga lecture, paalala, pag-aaral kahit sa online, mashallah. Ito po ay tanda ng kabutihan. Ano po? Hangga't may umaatin, hangga't may nakakaisip ng ganitong pag-aaral, kabutihan po yan. Kasi kung ilalarawan natin ang mga tao sa panahon, pang kasalukuyan is puro dunya. Alam niyo yun? Puro dunya, puro mundo na lang mga iniisip. Bagamat kaya natin manood, kaya natin makinig, kaya natin hindi umatin, kaya natin tawag rito, lumabas, magpakasaya, magpaaliw sa mundo, pero umatin tayo ng mga ganitong uri ng pag-aaral. Wabillahi tawfiq wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Jazakallah khair, Sheikh Hamza. Sa mga nais pong magtanong, sa mga kalalakihan, mag-raise lang po ng hand, at sa mga kababaihan naman po, mag-chat lang po. Inshallah. Barakallahu fiik. May mga tanong pa po mga brothers and sisters. Barakallahu fiik, Sheikh Hamza. Maraming salamat ulit sa attend sa aming lecture. Wa iyak po, wa iyak. Inshallah sa susunod po. Jazakumullah khairan jaza.